Ang nagaganap na kaguluhan sa Marijoa ay ire-reveal na nga ba kung sino ang may sanhe at mangyayari na nga ba ang tunay na laban sa Elbap? Dahil sa pag-reveal sa tunay na form ni Imu, ipapakita na kaya ng King of the World ang tunay niyang lakas. Yan at iba pa ay samahan niyo ako sa predictions para sa chapter 1180 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng maganap next chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano, simulan na natin. Let's go! Nagimbal ang buong One Piece community sa nangyaring kaganapan sa nagdaang chapter dahil hindi lang natapos ang unang yugto ng labanan sa Elbap, kundi mas pinatindi pa at mas nakakatakot na ngayon ang mga nangyayari at nararanasan ng mga bida natin sa bayan ng mga giant. Bago yan ay nagawa na ngang matalo ng mga bida natin ang mga Nadome Reverse na giants. Napabalik na nila sa dati ang mga to dahil din sa tulong ni Chopper dahil napakadali nga lang mapabalik nito sa normal ang mga giants. Sa kabilang banda din ay nagawang makarating nila Robin at Saul sa library pero wala silang naabutan ng mga libro sa loob. At pati itong tagabantay na si Biblo ay wala rin. Nasabi na lang ni Robin na mukhang niligtas ni Biblo ang mga libro. Pero napatanong sila na saan na nga ba pumunta itong tagabantay na to. At ang pinaka-highlight ng chapter ay itong pagbalik ni Imu sa Elbap pero hindi normal na pagbabalik ang ginawa nito dahil dalawang threat ang nasa Elbap ngayon ay nilabas na niya ang tunay niyang anyo. Sa pagpapalit ni Imu ng anyo ay naglabas to ng sobrang lakas na haki at sa sobrang tindi nung pinakawala na haki ni Imu ay pati yung mga gusali at mga puno ay mukhang napoposes at parang Nadome Reverse nga din ang mga to. Kung may drums of liberation si Luffy, si Imu chaotic beat ang pinapakawalan, parang demonic aura ang kumakalat sa paligid. Karamihan sa mga giants kasama na ang ilan sa mga bida natin ay natuon ang atensyon nila sa Aurus Castle dahil sa napakatinding haki na kumakalat ngayon sa Elbap. Pati na itong si Loki at Luffy ay naramdaman ang presensya ni Imu. Ito na rin siguro ang isa sa napakatindi at napaka-agresibo na Conqueror's Haki na nakita natin maliban sa haki na pinakawalan ni Emmet na galing nga kay Joy Boy nung Egghead Island arc. At sa unang pagkakataon ni-reveal ang tunay na itsura ni Imu na napaka-unique ng suot na mukhang ancient pa talaga ang pinanggalingan. Kapansin-pansin din ang itsura nito na nahahawig sa Lunarian pero may sungay at buntot ito na parang sa demon. Sa mga naganap na yan sa nakaraang chapter, ano kaya ang mga posibleng makikita natin sa parating na chapter? Dahil nga sa pagdating ni Imu at naramdaman naman ng buong Elbap ang presensya niya ay malamang na to magmamadali ang mga giant. Nailikas na muna ang mga bata, mga matatanda at mga injured na giants dahil magiging malaking laban na magaganap ngayong si Imu nga ay posible na gagante sa mga bida natin. Ang mga sure na maiiwan dyan ay syempre mga kaya pang lumaban katulad ng grupo nila Hyrodin, itong sila Zoro, Sanji, sila Gaban at syempre sila Luffy at Loki. Sasama rin sure sa paglikas sila Nami dahil sila nga ang bahala kila Usopp at Brook. Dahil nga injured din yung mga yon, kailangan nilang samahan. Sila Robin at Saul naman ay may misyon na iba yon dahil hahanapin nila yung mga libro sa library at itong si Biblo. Napakahalaga din kasi ng mga libro na yon sa Elbap at sa mundo. Sa magaganap na laban na yan ay kapag nakapagtago na ang mga giants at ilan sa mga bida natin ay panigurado na tutunguhin agad ni Imu ang ilan sa mga maiiwan doon at may speech yan na gagawin lalo na patungkol dito kay Loki at Luffy. Baka mabigyan rin tayo ng ilan sa mga impormasyon pa patungkol dito sa history ni Imu at sa Nerona family na pinanggalingan niya dahil kailangan natin malaman ang kasaysayan nitong King of the World. Posible nga na magkaroon din ng flashback si Imu kung sino-sino yung 20 Kingdom na yon na kasama sa pagpapabagsak sa Ancient Kingdom. Ilan sa mga impormasyon kay Joy Boy sa mga ginawa nito noon at paglalakbay. Pati na rin dito kay Davy Jones. Baka mabigyan rin tayo ng ilang impormasyon patungkol sa tao na to. Panigurado na sa Elbap din natin malalaman ang ilan sa mga mahahalagang impormasyon patungkol kay Imu. Isa na dyan yung kung ano talaga ang lahi ni Imu. Kung Lunarian ba talaga siya o may iba pang tawag kasi nga ang itsura ni Imu ay para sa akin halo-halo na lahi. Tingnan nyo mabuti si Imu. May katawan ng Lunarian, may sungay ng katulad sa Ancient Giant. Ito teoriko lang din na dahil 'di ba
ba nakatakip yung noo at yung isang mata ni Imu ay posible na may isa pa siyang mata doon sa noo niya na baka half three-eyed tribe din siya. Kaya hindi din basta-basta itong si Imu kung ganon ang mangyayari dahil lahat ng kakayahan ng mga lahi na yon ay nagagamit ni Imu. Kaya malakas din talaga itong King of the World. Kita naman natin sa paglitaw niya at pagpapakawala niya ng napaka-dark na Conqueror Saki. Di lang natin alam kung sino ang mas malakas pagdating sa Conqueror, si Imu ba o si Joy Boy. Malalaman yan kapag nag-umpisa na yung laban dahil ang mga unang susubok sa lakas ni Imu ay sila Zoro, kasama na rin dyan si Loki. Dahil makakabawi na siya sa nangyari nun kay Harald. Yan ang gustong gawin talaga ni Loki nun pa, na makapaghiganti nga siya doon sa nang Domi Reversi sa tatay niya. Nako, napakalaki at lupit nung laban na magaganap na yan. Makakapag all out din si Zoro ngayon dahil si Imu ang kaharap niya, lalo na si Loki, labasan na talaga ng lakas. Dahil sa unang pagkakataon, makikita natin kung paano lumaban itong si Imu, anong style ang gamit niya, saka paano niya nagagamit yung weapon niya na to. Para siyang si Bat pero ibang style, nakaka-excite pero nakakapangamba din dahil may tatlo pang God's Knight ang nasa Elbap, si Summers, si Gunko at si Killingham. Si Gunko hindi natin sure kung posibleng makakalaban pa to dahil hindi nga makakawala yan sa yelo ni Ragnir. Si Summers at Killingham baka posibleng makabalik pa to dahil nga si Imu ay nasa paligid na at kayang-kaya nitong i-restore agad yung dalawa na yon. Kaya dagdag kalaban na naman para sa mga bida natin. Kailangan din talaga mag-ingat nila Luffy dahil hindi basta-basta ang haharapin nila ngayon. Pero alam naman natin na kakayanin nilang lahat yan, lalo't andyan sila Loki at Zoro. Si Luffy kailangan pa kumain yan at ilang minuto pa na makakapahinga, pero pag okay na yan, laban na ulit, kayang-kaya nila yan. Idadagdag ko lang tong nangyayari sa Marijowa ngayon na may nanggugulo nga rin doon. Nalaman natin ang update dyan dahil sinabi ni Garling na inaasikaso nga ni Shamrock yung kung sinong nanggugulo ngayon doon sa Marijowa. Sa tingin ko next chapter malalaman natin o bibigyan tayo ng impormasyon patungkol dyan sa kung sino ang salarin sa panggugulo sa Marijowa. Posibleng sila Dragon ang gumagawa ngayon yan dahil nga sila ang naunang nanggugulo sa mga Celestial Dragon at pinuputol nga nila ang supply ng pagkain. Pero may chance din na sila Blackbeard ang isa pang grupo na gumagawa ng gulo ngayon doon sa Marijowa dahil alam naman natin na plano rin talaga nila Teach na pumunta sa Marijowa. Kung di man kasama si Teach sa mga nanggugulo ngayon ay baka ilan sa mga crew niya ang inutusan niya na sumugod sa mga Celestial Dragon. Isa na dyan sila Pit, pero sana nga sila Dragon ang ipakita na nilalabanan nitong sila Shamrock dahil panahon na para magyabang si Dragon ng powers niya. Inunahan na nga ni Imu sa pag-reveal niya sa sarili niya. Dapat si Dragon din kailangan na talagang kumilos at magpakilala ng kanyang tunay na lakas. Nako, pag naganap yan na nireveal na kung ano talaga ang powers ni Dragon at gaano to kalakas, ay napakalupit talaga ng Elbap arc dahil karamihan nga sa lahat ng mga maimpluwensya at malalakas na nilalang sa One Piece ay na-reveal sa arc ng Elbap. Sa lahat ng nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palapit na ng palapit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari o makikita natin sa next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!